Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ang tatlong pamagat. Ito po yung Salatul Witr at ang Qiyamul Lail at ang Sadaka o pagbibigay ng voluntaryong kaawang gawa. So ang unang-una, ang Salatul Witr. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, isa sa hindi niya iniiwanan na sunna na sala ay ang Salatul Witr. Maging ito man ay sa paglalakbay o hindi siya naglalakbay, hindi talaga niya iniwanan ang Salatu al-Witr. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinayo niya sa atin na bago tayo matulog, magsagawa muna tayo ng Salatul Witr. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu min akhir salatikum bil-laili witra." Gawin ninyo na pinakahuling sala ninyo sa gabi ay witr. Ang witr is odd numbers. Ang pinakamababang bilang nito ay 1 raka'a, pwede rin pong 3 raka'a, 5 raka'a, 7 raka'a at ang pinakamaraming bilang nito ayon sa ibang pananaw ng ating mga ulama ay 11 na raka'a ang witr. So may pamamaraan po ang pagsasagawa po ng witr. Mayroon pong halimbawa 3 raka'a po ng witr. So unang paraan ng pagsasagawa ng Salatul Witr, 1 raka'a muna, then 2 raka'a muna, then magsasagawa ka ng salam, then magdadagdag ka uli ng isa pang raka'a. So, yan pong unang paraan po ng pagsasagawa ng Salatul Witr. Pangalawang paraan ng pagsasagawa ng Salatul Witr ay dire-diretsong isasagawa niyo po ang 3 raka'a at saka na lang po kayo uupo ay sa pangatlong raka'a po. So, sard ang tawag doon, dire-diretso po yun. Saka ka na lang po uupo ay sa pangatlong raka'a. Saka ka magsasalamu alaikum sa pangatlong raka'a po. At ang sunna po na binabasa po sa Salatul Witr sa unang raka'a po ay ang Suratul A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Pangalawa po ay Suratul Kafirun. At ang pangatlong raka'a po ay Suratul Ikhlas. Sa ibang riwaya, sa ibang salisen ng hadith, sa pangatlong raka'a ay ang 3 surah sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, ang Suratul Ikhlas, Suratul Falaq at ang Suratul An-Nas. Pero ang pinakamatibay po ang katibayan ay ang Suratul Ikhlas lang po ang babasahin natin sa pangatlong raka'a. At kung hindi natin mababasa ang mga sura na ito ay wala pong problema na magbabasa tayo ng ibang sura sa Salatu al-Witr. Hindi naman po obligado yun. Si Imam Ahmad bin Hanbal, ang tawag niya sa taong hindi po nagsasagawa ng Salatul Witr ay isang rajulun su, isang masamang lalaki. Wala tukbalu syahadatuhu at hindi tatanggapin ang kanyang pagsaksi. Yan po ang pananaw ni Imam Ahmad bin Hanbal. So ang Salatul Witr, magsisimula po ito pagkatapos po ng Salatul Isha at magtatapos ito bago pumasok ang Salatu al-Fajr. At kung sakali po na wala ka ng plano magsagawa ng Salatul Tahajjud, ay magsagawa ka na po ng Salatul Witr bago po kayo matulog. Pero kung may plano pa po kayo na magsagawa po ng Tahajjud o Qiyamul Lail, ay wag po muna kayo magsagawa ng Salatul Witr. Isagawa niyo po ang Salatul Witr pagkatapos po ng Qiyamul Lail. So, yun po ang payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero halimbawa, nasanayan mo magsagawa ng witr, pero ang nangyari po ay halimbawa ay inumagahan ka, so hindi na po witr ang sasala mo dito, magiging 4 na raka'a na po. So ngayon ang Qiyamul Lail, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, afdalus salati ba'da al-faridati Qiyamul Lail, pinakamainam na sala pagkatapos ng mga obligadong sala ay ang tahajjud. So ang tahajjud dito po bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa last 1/3 ng gabi at tinutugon niya ang ating kahilingan. Kaya kasama po ng tahajjud, pagkatapos mo ng tahajjud ng Salatul Witr. At huwag natin kalimutan na magbigay po ng sadaka. Pinakamainam na pagbibigay ng sadaka ay sa pinakamalapit na kamag-anak mo, lalo na po pagka mayroon po kayong alitan. So ito po ay hindi po nakapagbabawas sa ating kayamanan, kundi nagpapadami pa po sa ating kayamanan. So ang pagbibigay ng sadaka ay tumutulong ito sa anumang mga kapahamakan sa atin at nagpaparami sa ating kayamanan at nagpapalayo sa atin sa anumang kapahamakan at sa kabilang buhay ay napakalaki po ng gantimpala nito sa atin. So yan lang po mga kapatid ang usapin tungkol po sa bagay na ito. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.